special episode 3003, 3004, 3005. This is November 23rd, Thursday episode po natin. Tignan natin no, kung ano yung mga masasabi ng love card natin patungkol sa sitwasyon ninyo. Kasi yung love naman, alam nyo, yung pagmamahal pwede mong ibigay kahit kanino, pero uulitin ko, yung respeto kasi doon lang sa taong karapat-dapat. Kaya kapag dumating ka sa punto na niloko ka ng asawa mo, no, tapos pinatawad mo, huwag kang umasa na hindi ka na niya lolokohin. Kasi gagawin at gagawin pa ulit niya yun eh. Maliban na lang kung ikaw yung nakatadhana para sa kanya. Yan yung pinakaano doon. Pag hindi ikaw yung nakatadhana at pinatawad mo ng milyon na beses, gagawin pa rin niya yun. Pero pag ikaw yung nakatadhana, ibig sabihin magbabago siya. At yun yung sasabihin mo parang himala. Pero hindi yun himala. Yun talaga yung nakasulat sa palad niya, nakaguhit sa palad niya. Na yun. Kapag itong taong ito natagpuan mo ang nakatadhana sa'yo, magiging matino siya kahit gaano siya kabarumbado. Okay? First card. Di ba? Unrequited love. And then, very soon. Matutuwa iba sa inyo nito. Pangalawa. And then, true love. Di ba? Sinasabi ko sa inyo. Yung sinasabi kasing unrequited love, yung parang walang mapagsidlan, no? Yung chemistry ninyong dalawa pag kayo'y nakatadhana. Ito yung chemistry na kahit mahirap ang buhay, kahit kapos sa pagkain, minsan kapos sa pera, pero masaya kayo magkasama. Parang ayaw mo siyang mawala sa paningin mo. Parang gusto mo laging, yung boses niya, music sa sarili mo. Yung parang bang, yung dampi ng skin niya sa'yo, parang napakagandang kumot. May mga ganun, di ba? So, kung nasa away kayo, nasa hiwalayan mode kayo, at ramdam mo na siya yung tadhana mo, lalong-lalo na doon sa mga nagpahula, no, sa akin, at sinabi ko yan yung tadhana mo, maniwala ka. Sa lalong madaling panahon, magkikita kayo at magkakausap kayo kung ano ba talaga yung para sa bawat isa. No? Huwag niyo nang pairalin yung pride niyo, huwag mo nang pairalin yung ego niyo. Kung sino man yung may pagkakamali, humingi ka ng tawad. Kasi yan yung true love mo. Siya talaga yung lifetime partner mo, di ba? So, ngayon, kung nasa isang relasyon ka or nasa isang marriage ka, no, napakiramdam mo lahat ng gusto mo, kinakalaban ng asawa mo. Lahat ng gagawin mo, parang may mali sa mata ng asawa mo. Hindi siya ang nakatadhana para sa'yo. Lalong-lalo na sa larangan ng financial. Kapag nagbigay siya sa'yo ng pera, tapos kulang at nagrereklamo, nagnanag, mag-isip ka na. Diba? Lalong-lalo na kapag yung tipo ng asawa na konting away lang ang gusto at sasabihin maghiwalay na tayo. Yun na yun. Ganun na yung gagawin mo sa buhay na ganun. So, wag na wag kang magkaroon ng sa sarili mo, sa buhay mo. Wag kang magduda. So, ngayon, yung sitwasyon ninyo, di ba? Kailangan mo na talagang tanggapin sa buhay mo. Kapag nagtagpo kayo ng taong yun, balikan natin itong mag-asawa, di ba? Para wala ng kasuhan, wala ng tulfo, wala ng pahiyaan sa social media at sa media at sa kaso. Tanggapin nyo yung katotohanan na kapag kayo nandyan sa ganyan na sitwasyon na lagi kayo nag-aaway, na parang may mga konting bagay lang, away kayo, tapos konting galaw, duda kayo, wag na kayong mangarap na magiging masaya pa pamilya nyo. Kasi totoo yan, hindi kayo magiging tahimik. Kapag yung pamumuhay mo, wala kang peace of mind, puro depression, puro anxiety, puro stress, hindi ka matatahimik doon. Kasi hanggang pagpasok mo sa trabaho mo, wala. Mahihirapan ka. So yung gagawin mo ngayon,
sa buhay mo, tanggapin mo na lang na darating ka talaga sa punto na susuko ka. So, wag mong ipagpilitan yung mga bagay-bagay na hindi naman nakatadhana para sa'yo. Pero, kung nakatadhana siya para sa'yo, kasi marami ring ikinasal na tadhana nila, kaso nga lang, sa gawa ng tao, sa gayuma, sa kulam, sa barang, sa sumpa, napapahiwalay. 'Di ba? So, bago ka mag-decide, ipahula mo muna. Magkaroon ka ng magkaroon ka ng mga opinion galing sa mga katulad namin para malaman mo kung bakit biglang nawala sa iyo asawa mo, bakit biglang nabaling sa iba. Kasi posible yon na may gayumang nangyayari. Posible yon na may kinulam. O bakit, lalo-lalo na pag nalugi yung negosyo mo, nawala yung mga blessings mo biglaan. Kasi ganun yun eh. Pero meron din kasing gawa yung Diyos at si universe na binabawi sa'yo yung mga blessings na binigay, lalong-lalo na kung abusado ka. Diba? Kaya ka binabawian dahil hindi ka marunong magpahalaga sa blessings na binigay sa'yo. Kung yung pinag-uusapan is pag-ibig, ganito. May mga tao kasing maswerte na nakatagpo ng asawa, nobyo, ka-live-in, na minahal sila ng walang maraming kondisyon, tinanggap sila ng walang halong alinlangan. Hanggang sa dumating sa punto na inaabuso niya ang kabaitan ng taong ito. At yun, so kahit alam na niya na inaabuso mo siya, alam na niya na nasasaktan mo siya, tinitiis niya, 'di ba? Ngayon yung nangyari, Diyos na at saka tadhana nang gumawa ng paraan. Tinanggal siya sa buhay mo. At napunta ka sa maling tao. Kasi kailangan mong matuto at kailangan mong ma-realize kung gaano siya kahalaga ngayon na wala na siya sa tabi mo. Kasi maikukumpara mo talaga yan kahit anong iwas mo. Maikukumpara mo siya sa kasalukuyan. Kung siya'y naging bahagi ng nakaraan mo at iba yung nakasalukuyan mo, marirealize mo kung saan ka nagkamali, saan ka nag-abuso, saan ka nagkulang. Ganun yun. So, ang pinakamaganda, tanggapin mo sa sarili mo na, ay, ganito pala buhay ko. Ganito pala nangyari, kaya ako binigwasan ng Diyos. Kaya ako binigwasan ng tadhana kasi inabuso ko siya. Hindi ko man lang siya naalagaan nung nilalagnat siya kasi busy ako. Hindi ko man lang siya nahilot nung nagkakaroon siya ng trangkaso. Hindi ko man lang siya nayakap ng todo at nasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal at gaano siya kahalaga sa buhay ko. Hindi ko man lang siya napasalamatan kung gaano siya kalaki bilang bahagi ng buhay ko. Ganun yun dapat. Kasi kahit sabihin natin na nasa bawal na relasyon kayo, huwag mong iwala yung respeto doon sa tao. Kasi kahit papaano, tao pa rin siya. Kahit papaano, may damdamin pa din siya. Kung yung naging asawa mo kung saan ka kasal, hindi kayo ganun ka-sweet, hindi kayo ganun katamis, ibig sabihin, hindi yung asawa mo ang para sa iyo. So kung ikaw din yung asawa na nasa ganyang sitwasyon, intindihin mo, alamin mo muna kung gawa ba ng gayuma o talagang gawa ng tadhana. Bago ka maglabas ng mga statement sa social media, sa relatives mo, sa family mo, para maiwasan ang gulo. Kasi yung pinakamahalaga doon, marunong kang tumanggap ng pagkatalo, marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo, at marunong kang sumuko sa oras na dapat mong isuko. Kasi ganun ang buhay eh. Diba? Yung puno ng malunggay, kapag tumaas ng tumaas, kailangan mo ring putulin kasi hindi mo na maaabot. So, paano mo maaabot yung bunga at saka yung dahon? Kung di mo puputulin, ganun din ang buhay. So, ibig sabihin, sa bawat pagtanim mo ng punla, may bunga. At sa bawat puno na tumatanda, kailangan mong putulin at palitan. Ganun ang buhay ng tao na sana ma-realize ninyo.